And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Magandang umaga ho, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank God it's Friday, January 30, 2026. Huling biyernes na ho para sa buwan ng Enero. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, magkarinigan tayo hanggang alas 6 ng umaga. Dito pa rin sa Magandang Umaga, Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes. Umaga, Pilipinas. Headline. Sa ulo ng ating mga balita, Korte Suprema pinagtibay ang naunang desisyon. Impeachment kay Vice President Sara Duterte, unconstitutional. Makabayan Black, muling magkakasa ng panibagong impeachment laban kay VP Sara matapos ang hatol ng Korte Suprema. Senator Amy Marcos papalitan bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Affairs. Dating Congressman Zaldico nasa Sweden batay sa kanyang petisyon sa Supreme Court. Dating Pangulong Duterte walang balak palitan ng mga abogado sa International Criminal Court. At Philippine National Police may nakitang bakas ng mga dugo sa bahay ng car agent na huling nakasama ng babaeng pulis na natagpuang patay sa Bulacan. Yan po ang ating headlines ngayong umaga ng Biyernes, Enero at 30 sa buwan ng Enero at 30, 2026. Tayo ho ay live na napapanood at napapakinggan mula dito sa 666 kHz sa Metro at Mega Manila, number 1 sa Mega Manila. Mula ho sa hanggang sa DZRH Lawag, 990 kHz hanggang sa DZRH Zamboanga. 18 relay stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Din ho sa higit isang daang FM stations ng Radyo Natin FM stations nationwide at sa higit 1,000 cable operators ng DZRH TV. Channel 18 sa Signal, Channel 129 sa Sky Cable at Destiny Cable at Channel 3 naman sa Cable Link at marami pang iba. Of course, live stream din ho tayo sa www.dzrh.com.ph. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas. Ay, gising na ho! Bangon na! Kape-kape na! Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas. Balita. Una sa ating mga balita, nagkaroon na ng breakthrough ang Philippine National Police sa kaso ng policewoman na natagpuang patay sa Bulacan. Ito'y makaraang may makitang mga bakas ng dugo sa bahay ng car agent na sinasabing huling nakitang kasama ng biktimang si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollenido noong January 16 na magtungo sila sa Quezon City para sa transaksyon ng pagbebenta ng kanilang sasakyan. Ayon kay Police Lieutenant Margaret Panaga, ang Chief ng Public Information Office ng Southern Police District,
Natagpuan ang mga bakas ng dugo sa bahay ng car agent sa barangay San Agustino, Valiches, Quezon City noong Miyerkules. Sinabi ni Panaga na nagsagawa na ang mga investigador ng luminol test sa bahay ng car agent at ngayon ay kinukumpirma pa kung dugo ito ng tao. Ang luminol test ay isang method o paraan na ginagamit ng solusyon na nadedetect ang dugo mula sa crime scene kahit ito ay natunaw na. Nang tanungin si Panaga kung ano ang motibo ng car agent para patayin ang Lady Cop, sinabi ng opisyal na trusted person ito ng biktima dahil inaanak niya ito sa kasal. Talaga naman. Samantala, na-recover na ang katawan ng 8 taong gulang na si Ismael Mollanido, anak ni Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollanido, na nakita na rin patay sa Bulacan. Nawala si Jans 1 linggo na matapos mawala ang kanyang ina hanggang sa matagpuan ang bangkay ng bata sa barangay Maluid, Victoria, Tarlac pasado 2:00 kahapon. Natagpuan naman si Police Senior Master Sergeant Diane Mollanido na patay sa isang creek sa Pulilan, Baliwag Bypass Road sa barangay Dulong, Malabon, Pulilan, Bulacan noong Enero 24. Ayon sa SOCO, nakabalot ng scotch tape at nasa advanced state of decomposition o naagdas na ang katawan. Kasabay nito, natagpuan ng pulisya ang umano'y mga bakas ng dugo sa bahay ng isang car agent sa barangay San Agustino, Valiches, Quezon City, na kabilang sa mga persons of interest sa kaso. Sa iba pang balita, sinibak sa pwesto ang hepe ng Manila Police District Station 9 sa Malate at lahat ng mga miyembro ng Drug Enforcement Unit kaugnay ng pagnanakaw ng 6 nitong pulis sa Makati. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, tinanggal sa pwesto si Lieutenant Colonel Jolly Soriano batay sa Doctrine of Command Responsibility. Una rito, 6 na pulis ng Manila Police District na kinabibilangan ng isang staff sergeant at di patrolman ang inaresto matapos na ma-hold up ang matapos na hold upin ang 3 katao sa Arsenbell Street, Barangay San Isidro sa Makati. Ayon sa pulisya, nakasibilyan ng mga sospek, tinutukan ng baril ang mga biktima, tinali ang mga kamay at tinangay ang pera at personal na gamit bago tumakas sakay ng motorsiklo. Naaresto ang mga sospek sa follow-up operation ng Makati Police at doon na nakilala ng mga pulis na positibong itinuro ng mga biktima. Magandang umaga, Pilipinas! 11 bangkay pa natagpuan ng mga local rescuer at mangingisda sa lugar na pinaglubugan ng MV Tricia Kirstine 3 sa Basilan. Bunsod ito, pinaniniwalaang ang mga bangkay na ito ay kabilang sa nawawalang pasahero matapos ang nangyaring trahedya. Dahil dito, makit na sa 29 ang bilang ng mga nasawi. Ayon sa mga rescuer, may ilan sa mga bangkay ang nakasuot ng uniforme ng guro, habang isa ay pinaniniwala ang crew ng barko. Wala pa ring pinal na pagkakakilanlan habang isinasagawa ang forensic examination. Samantala, nag-deploy na ang Philippine Coast Guard ng Technical Diving Team upang hanapin ang kinalalagyan ng lumubog na sasakyang pandagat na pinaniniwala ang nasa 76 na metro ang lalim. Patuloy ang operasyon upang matukoy kung may mga biktimang naiwan pa sa loob ng barko. So, ito yung sinasabi na una na wala naman daw overloading na nangyari. Pero hindi nagtatagpo yung mga datos kaya hindi pa rin isinasamtabi. At kabilang yan sa full-blown investigation na ipinagutos ni PBBM sa DOTR at nag-iimbestigang haho ay ang Marina at ang Philippine Coast Guard. 4:16 natagpo ang patay ang isang sundalong nawawala matapos ang sagupaan ng militar at mga teroristang Dawla Islamia sa barangay Tuwayan, Mother Datu Hofer, Maguindanao del Sur noong Martes, Enero 27.
Kinilala ang nasabing sundalo na si Corporal Juni Mangalay Jr., miyembro ng 90th Infantry Battalion at ang ikalawang sundalong nasawi sa 2 araw na labanan. Sumiklab ang sagupaan ng salakay ng mga miyembro ng Dawla Islamia ang tropa ng 90th Infantry Battalion na rumisponde sa ulat ng mga residente hinggil sa pangingikil umano ng pera at bigas ng mga terorista. Sinabi ng militar na agad nilang iuwi ang mga labi ni Mangalay sa kanyang pamilya sa Tupi, South Cotabato. Samantala, pinatawa ng Land Transportation Office o LTO ng 70 araw na preventive suspension ng isa sa 2 motorista na viral dahil sa paggawa ng Superman stunt sa isang pampublikong kalsada. Bukod sa suspensyon, naglabas din ang ahensya ng show cause order laban sa driver at rehistradong may-ari ng motorsiklo. Inatasan silang dumalo sa pagdinig ng LTO Intelligence and Investigation Division sa Quezon City ngayong araw at isuko ng driver ang kanyang lisensya. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilaw, patuloy pang hinahanap ang isa pang driver. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:17, nilusob ng Bureau of Customs o BOC ang isang pabrika ng ilegal na sigarilyo sa Barangay Panipuan, Mexico, Pampanga. Alinsunod sa direktiba ni PBBM na buwagin ang mga sindikato ng ilegal na kalakalaan at protektahan ang kita ng gobyerno. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng ulat ang ahensya hinggil sa hindi otorisadong lokal na paggawa ng sigarilyo. Sa operasyon, tumambad sa mga otoridad ang mga sigarilyong may tatak na 2 Moon, pati na rin ang mga makinarya at kagamitang paggawa ng sigarilyo na may mga brand na Mighty, H&P, Playboy at Carnival na indikasyon ng aktibong produksyon sa lugar na walang kaukulang permit. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, kapareho ang mga nasabing brand ng mga sigarilyong nasamsam kamakailan sa Batangas na posibleng konektado sa iisang supply at distribution network ng ilegal na sigarilyo. Pinaniniwala ang smuggled o puslit ang mga sigarilyo. Gayun din ang mga makinang ginamit at mga raw materials dahil sa kawalan ng kaukulang import permit at customs documentation. Naabutan sa loob ng bodega ang 6 na Chinese nationals, 52 Pilipino at 11 Pilipina na hinihinalang sangkot sa ilegal na operasyon. Nakikipag-ugnayan na ang BOC sa Bureau of Immigration upang beripikahin ang legal status ng mga dayuhan. Patuloy pang inventory at valuation ng mga evaluation sa mga nasamsam na sigarilyo, kagamitan at materyales upang matukoy ang kabuuang halagang buwis, multaan at posibleng paglabag sa batas ng mga nasa likod ng operasyon. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:19 ho ang ating oras. Babalikan natin ang ilang pang mga balita. Dito pa rin sa Magandang Umaga Pilipinas. Araw ho ng Biyernes. Huling Biyernes na para sa buwan ng Enero 2026. Sama-sama pa rin ho tayo sa mga maiinit na balita sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, gising na, bango na, kape-kape na. Magandang umaga, Pilipinas! Ito po si Yuel Reyes. Alas 4:20. Magandang umaga, Pilipinas! Oy mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha? Kunot mo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't pampahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Away formula, tanggal na matitindi mantsa based on tense at chocolate, modern salmon and cotton. Gawa po ito ng ACS. RH! Araw-araw may Galing ng trabaho, abay Italian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Pad Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Pad Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isang araw, nagmamaneho sa uba. Ang nakita
Babaeng saksakan ng ganda. Sinundan ko ang kotseng sinasakyan niya. Hindi ko nakitang may bumarating pala. Hindi ko naiwasan, kami bigla nagkabangga. Good morning ho, good morning, good morning. Magandang umaga Pilipinas. Muli araw ho tayo ngayon ng Biyernes 30 sa buwan ng Enero 2026. Huling araw na ho pala ng Biyernes, huling Biyernes rather, para ho sa buwang ito at bukas 31 na at magbebebrero 1 na. Napakabilis ho ng panahon. Kumusta ho kayo sa ating mga sukis na nakatutok sa ating DZRH News Television live streaming, DZRH News sa Facebook page at mga nagpapadala sa atin ng mensahe sa atin hong text line. Meron ba kayong load at may load pero walang pang internet? Pwede kayo magpadala ng mensahe ho sa atin. Naman ho ang inyong pananaw sa mga nangyayari ngayon sa mga issue. Napakadaming nangyayari, mga tinututukan ho natin. Hindi lang development sa investigasyon sa flood control. Actually, medyo natabunan ng konti. Sa dami ho ng mga nangyayari sa ating bansa. Hindi lang sa politika, kundi sa kaligtasan ng bawat isa. Marami hong pinaghahanap pa rin ho ngayon ng Philippine Coast Guard sa iba't ibang insidente. Magkakasunod na insidente ho ito ng paglubog ng barko. Isa pa lang ho yung sa Basilan na may nawawala pa rin. Samantala ho, magandang morning mula dito sa Pilipinas. Miss Evan Lang, kamusta ho kayo? Ating suki from Las Vegas. Babaeng saksakan ng Ngayon din kay Jose Ramon, magandang umaga po. Lani Rehuso, na Kidapawan City, good morning. may bumarating pala. Anay Reyes, Nathaniel Pasion, Bagang Bigat, nakatutok mula sa Isabela. Kamalay, Yan din kay Miss Sheroke Cavernillo Shanoza, sa Tornino Lauay, Senior. nasikaso ng doktor na Kaya Tatay Willie Relador, good morning. biglang-bigla na lang. Nieves Esplana ng Quezon Province, sa Tayuman, San Francisco. Good morning ho, good morning. Ibang nasabi ko sa kanya. Alin, nasa langit na ba? Pagka ganitong panahon, napakasarap pa rin sulitin. Ang sarap maggala dahil hindi malagkit sa balat. Malamig-lamig pa rin yung simoy ng hangin. Okay lang sa akin kung ako'y debo na. Ano man ho ang inyong biyahe, ano man ang inyong plano ngayon hong weekend, ngayong araw ng Friday, chill-chill lang tayo ng konti. Konti lang. Marami pa rin tayong mga isyong binabantayan. Kayo ho ba ay updated ngayon sa kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos? Kayo ba ay isa kayo sa mga abangers? Yung mga sinasabing abangers, yung binabanggit ni PBBM sa kanya ring video sa kanya rin hong video na yung mga abangers sorry na lang kayo, parang gano'n. Ng ganda. Pero sabi nga ho ni Pangulong Bongbong Marcos, nothing to worry. I am back to work. Hindi ko nakitang may bumarating pala. Hindi Bigla pero nagbibigay lakas ng loob. Yan ho, lumabas si Pangulong Bongbong Marcos sa isang video sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. nasikaso ng doktor na pili ng nanay. Sa isang masigla at magaan na panayam kasama ang ating vlogger, ang ating At para PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. At doon ho sa video, malinaw na sinasabi na nasa mabuting kalusugan at aktibong ginagampanan ng kanyang tungkulin para sa bayan. langit na ba ako? Sinasabi ni Yusek Claire Castro na bagamat, gayon na rin si Secretary Dave Gomez, bagamat sinabi ho ng mga doktor na
pahinga lang. Hindi naman ho pwedeng magpahinga yung mga paperwork, yung mga trabaho na araw-araw dumarating sa Palasyo ng Malacanang. Nasa langit na ba ako? Pinili ang tuloy-tuloy na serbisyo. No? At kita rin ho dun sa video ang kanyang ngiti at kumpiyansang tinig na nagsisilbing katiyakan na tuloy ang takbo ng pamahalaan, hindi nagtatago. Yan ho yung sinasabi na kahit may karamdaman, hindi nagtatago, hindi nakikita pa rin at nararamdaman pa rin ng publiko. Pero in case na nagkaroon man ng mga public engagement, yan nandiyan naman si ES Ralph Recto, tulad ho na nangyari sa ibang mga events ng Philippine National Police kahapon sa 35th PNP Day. Tawa na siya. Sabi pa nga sabi ng palasyo, kapag ang Pangulo ay matatag, ramdam ito ng bayan at may direksyon tungo sa magandang bukas. Pakinggan nga natin at panoorin nga natin ang video na ni Pangulong Bongbong Marcos. Kumusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So I'm back in pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko kasi sinasabi nila wag muna. Sabi ko hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So tinuloy ko na lang. Tomorrow I have some meetings in the office and tuloy-tuloy na. Nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos kasi nga nagrereklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Wag mo sana. Maraming salamat sa lahat ng tao that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe na gumaling ka na kagad. Sabi ko, at nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. But I said, I got the best the best possible medical care that you can have, and that's why I'm already back in harness. Kaya wala na naman akong nararamdaman Kaya naman pumayag na ako nang gumawa ng meeting dahil wala kaya ko na naman In fact, nung sinasabi magpahinga ka, medyo na bored ako nung weekend. Sinasabi ko, to do something. Sabi ko, binasa ko na lang lahat ng brief ko. Medyo up to date na ngayon ako. Dapat nga magpapahinga ako, pero hindi pwede. Importante. Maraming ginagawa. Yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week, ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayo excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited din. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. Papasalamat ako sa kanilang lahat dahil napakaganda naman malaman na napakarami na nag-aalala sa akin. Thank you sa inyo lahat. Magandang umaga, Pilipinas! Yon, wag excited. Yung pala, yung mismo eksaktong sinabi ni PBBM. Pero kapansin-pansin nangayayat si Pangulong Bongbong Marcos. Laki ng pinayat. At ang sabi ng Malacanang, yan ay dahil sa strict soup diet. Soup diet Di pala, hindi, pwede pala yun soup diet lang. At healthy pa rin sa atin basta under proper medical attention. So, mukhang magandang itry ito, Ara, Soup diet para effect kaya sa atin. Soup diet para mabilis na pumayat. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:33 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga balita sa Magandang Umaga, Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Ngayong paring araw ng Biyernes, Enero 30. Sa iba pa nating mga balita, nanawagan ng whole of government approach ang Department of Education sa pagtugon sa learning crisis sa bansa. Kasunod dito ng opisyal na pag-turnover ng final report ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 at ng National Education and Workforce Development Plan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr.
Sa isang seremonya sa Malacanang kahapon, ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, bagaman umarangkada na ang major reforms ng DepEd, marami pa ring mga kritikal na pagbabago na nangangailangan ng pinagsanib pwersang aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan, Kongreso, mga pamahalaang lokal, maging ng pribadong sektor. Git ng kalihim, ang krisis sa edukasyon ay hindi lamang problema ng DepEd, kundi ng buong bansa. Kasabay nito, tiniyak ni Angara na handa ang ahensya na makipagtulungan sa Kongreso at lahat ng kanilang partners para matiyak na mararamdaman ng mga paaralan, gayon din ng mga guro at estudyante ang mga ipinatutupad na reforma. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:34 ho ng umaga, pinakakasuhan ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang 5 fire volunteer na nahuling nagnanakaw ng mga bote ng alak mula sa nasunog na Lander Superstore sa Quezon City. Ayon kay Remulla, iniutos na niya ang investigasyon sa insidente ng looting sa barangay Pasong Putik at iginiit na dapat silang matanggal sa serbisyo. Samantala, sinabi ng Bureau of Fire Protection na hinihintay pa nila ang opisyal na ulat ng mga investigador kabilang ang pagkakakilanlan ng mga sangkot. Una nang kinundina ang ginawang pag-abuso ng mga fire volunteers matapos na kumalat ang video ng kanilang pagnanakaw sa loob ng nasunog na supermarket. Magandang umaga, Pilipinas! Balita! Alas 4:35, 2 sundalo patay, 3 rin sa panig ng Daula Islamia sa panibagong engkwentro sa barangay Tuwayan, Datuhofer sa Maguindanao del Sur. Sa detalye ng balita, RH19, June Dimakutak, June. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Alaykumasalam, Kuyang Angel. Patay ang 2 sundalo mula sa 90th Infantry Bigkis Lahi Battalion na kinilalang sina Sergeant Ryan June P. Bagwal at Corporal Junior C. Mangalay Jr. habang nakikipag-engkwentro ang tropa nito laban sa grupo ng Daula Islamia Hasan Group sa bahagi ng Sitio Bagurot, Barangay Tuayan, Mother Datu Hopper, Maguindanao del Sur. Batay sa report ng 6th First Infantry Brigade, kabilang sa mga nasa frontline ng 2 sundalo sa inilunsad na military focus operation laban sa Daula Islamia Hasan Group. Matatandaang matapos na mataan ng intel community ang presensya ng mga armadong grupo sa lugar, agarang nagkaroon ng deployment ng government troops kung saan naganap ang matinding engkwentro hanggang sa nagawang matawid ng tropa ng pamahalaan ng ilog sa kaumatras ang natitirang armado, bit-bit ang kanilang casualties. Kinumpirma naman ni 6ID spokesman Lieutenant Colonel Ronald Suscano batay sa report ng 601st Infantry Brigade na may 3 casualties sa panig ng Daula Islamia Hasan Group. Sa ilalim ng kautusan mula kay 6ID and JTF Central Commander Major General Jose Vladimir Cagara, tuloy ang operasyong militar laban sa mga tumatakas na Daula Islamia Group at dapat lamang manong panagutin ang mga responsableng ito na umahadlang sa iniestablisang kapayapaan sa bahaging ito ng Bangsamoro Region. Kasama ng JTF Central ang mga LGU sa kampanyang ito laban sa mga natitirang armado na silang tinik sa iniestablisang daan ng kapayapaan patungo sa kaunlaran at pagkakaisa, partikular sa 2 probinsya ng Maguindanao. Nakikiisa naman at nakidalamhati ang pamunuan ng buong 6ID at ng JTF Central, kampilan troopers sa pagbubuwis ng buhay ng 2 sundalong itinuturing na mga bayani ng bayan. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Dito ho pala sa Dupax del Norte sa Nueva Vizcaya ay tuloy-tuloy pa rin ho pala yung barricade ng mga tao dyan mula pa noong September ng nakaraang taon. Ito ay dahil ho sa mining exploration dun ho sa lugar na inaalmahan ng mga residente. At meron nitong mga nakaraang araw ay may 5 katao na anim na indigenous women at isang leader ng environmental group ang ikinulong matapos hong
magbarikada sa bilang protesta sa mining exploration dyan ho sa Dupax del Norte. Pero alamin natin mamaya kung kamusta na ho ang sitwasyon doon at ano ang panawagan ng mga residente sa patuloy na ano ba ang plano nila hanggang kailan dahil sa research natin ay nakakuha ng permit yung kumpanya. Mamaya may makakausap po tayo tungkol dyan. Oras natin, alas 4:39. Magandang umaga, Pilipinas! Number 1. Baka kayo po may mga importanteng lakad, huwag din kalimutan magpawan ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay, meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kapadrona for sponge, baiting, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. DCRH number 1 sa Mega Manila. Tabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng Ultabayo. Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito, pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Itinataboy ang mga toxins sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang Ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-aagam. Magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan, ha? Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Esco Drug at Curamed. Ayan, ha? At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules, ha? Sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka nga ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang Ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! 14 na minuto bago ho mag-alas 5 ng umaga, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Lungsod ng Maynila pinalakas ang programang pangkabuhayan sa TESDA Toolkit Partnership. Alamin natin ang detalye mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy, good morning! Good morning, Yuel. Pinangunahan ni na Mayor Isko Moreno Dumagoso at Vice Mayor Chi Atienza ang ceremonial at turnover ng mga livelihood toolkit sa Bulwagang Villegas sa Manila City Hall. Layon ng programa na bigyan ng sapat na kasanayan at kagamitan ang mga Manileño upang makapagsimula ng sariling kabuhayan sa magitan ng technical at skills sa training. Ayon kay Mayor Isko Moreno, bahagi ito ng advokasya ng lungsod na unahin ang minimum basic needs ng bawat residente. Sinabi naman ni Vice Mayor Chi Atienza na ang mga toolkit para sa baking, pastry making at beauty services ay magsisilbing panimulang puhunan ng mga trainees upang agad nilang magamit sa paghahanap buhay ang kanilang natutunan. Dagdag pa ng pangalawang alkalde, ang lahat ng tulong at kagamitang mula sa pambansang pamahalaan ay idadaan sa Manila Department of Social Welfare
sa Universidad de Manila upang matiyak ang agarang benepisyo na mahigit sa 350 kasalukuyang enrollees at mga susunod pang trainees. Tinanggap ni Manila Department of Social Welfare Director J. Reyes de la Fuente ang mga kagamitan at tiniyak ang mabilis na implementasyon ng programa. Samantala, sinabi naman ni TESDA NCR Regional Director Angelina Carrion na inaasang makikinabang sa donasyon ng tinatayang 5 hanggang 7,000 mga learners. Ayon naman kay Acting Manila District Director Paul John Ramos, sa pamamagitan ng training to trabaho pathway, matitiyak na ang mga kasanayang matututunan o matutuhan ng mga trainees ay direktang tugma sa pangangailangan ng industriya. Ito si Boy Gonzales para sa Misares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH29, Boy Gonzales. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:48, pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibleng pag-i-import ng bigas mula sa Pakistan. Kasunod nito na naging pulong ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa delegasyon ng Pakistan na nagpahayag ng interes na mag-supply ng bigas sa bansa dahil sa sobra nilang rice production. Ngunit ayon kay Laurel, sakaling mag-import ng bigas ang Pilipinas, ay dapat limitado lamang ito sa aktwal na pangangailangan ng bansa. Pagtitiyak ng kalihim bagaman welcome sa ahensya ang naturang hakbang, hindi anya mag-over-import ang DA dahil prioridad pa rin ng gobyerno ang food security. Magandang umaga, Pilipinas! Patuloy naman ang pagsisikap ng pamahalaan para gawing resilient at people-centered industry ang turismo ng bansa na kayang sumuporta sa 16.4 milyong Pilipinong manggagawa. Ayon kay Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, patuloy na ginagamit ng tourism sector ang skills training, emergency support at digital innovation upang lumikha ng mga oportunidad para sa mga Pilipino. Giit ni Frasco, higit 400,000 Pilipino ang sumailalim sa pagsasanay mula 2022 kung saan 144,000 sa mga ito ay sa specialized skills gaya ng tour guiding, gastronomy, dive boat operations at retail. Magandang umaga, Pilipinas! Nananatili namang kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Claire Castro sa harap ng mga tila pagtatangka na mapalitan sa pwesto ang DOT Secretary. Ayon kay Castro, sa ngayon ay patuloy pa rin nagtitiwala ang Pangulo sa serbisyo na siyang nangunguna sa isinasagawang ASEAN Tourism Forum sa Cebu. Sa hiwalay na pahayag, sinabi naman ni Frasco na nagpapasalamat siya sa tiwalang ibinibigay sa kanya ng Presidente. Magandang umaga, Pilipinas! Tatapesan na ang airfare sa key local destinations sa bansa. Yan ay bilang tugon sa hinaing ng publiko na mas mahal pa ang pamasahe sa domestic flights kaysa magbiyahe abroad. Kasunod ito na naging pahayag ng Department of Tourism na malaking sagabal sa pag-recover ng turismo ng Pilipinas ang mataas na airline prices. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mas malaki pa ang gastusin sa pagbisita sa mga lugar sa Pilipinas gaya ng Siargao kumpara sa mga international trip. Paliwanag naman ng airlines, tanging maliliit lamang na eroplano ang maaring gamitin sa mga island destination dahilan kaya mas mahal din ang airfare. Giit ni Castro, nakipagdialogo na si Transportation Secretary Banoy Lopez sa mga airline executive kabilang ang Philippine Airlines at Cebu Pacific at sumang-ayon na ang mga ito na babaan ang pamasahe lalo na sa biyaheng Siargao. Magandang umaga, Pilipinas! Ito ho, good news. Nasolo ng isang mananaya ang jackpot sa loto na 642 na nagkakahalaga ng 32.8 milyong piso nitong Huwebes. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, tamang nahulaan ng mananaya ang winning combination na 16, 28, 08, 23, 42 at 20 na may kabuang jackpot prize na 32.894. Halos 33 million na.
Samantala, wala namang nanalo sa Super Lotto 649 na may jackpot prize na 21.8 million pesos. Magandang umaga, Pilipinas! Baguio investment scammer hinatulan ng hukuman ng ilang taong pagkakabilanggo at pinagbabayad ng 82 milyong piso. RH41, Lakay Romy Gonzales sa detalye. Lakay Romy. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Isang dating insurance company executive ang napatunayan ng hukuman sa Baguio na nagkasala ng multiple counts ng estafa at tinatulang makulong ng ilang taon at tinatasang magbayad ng 81.9 na milyong piso sa kanyang mga nabiktima. Sa 47 pahinang desisyon na Regional Trial Court Judge Michael Francisco na patunay nagkasala ng walang pag-aalinlangan si Catherine Aquino Bellasa sa 4 na bilang ng kasong estafa. May kaugnay nito sa reklamo ng mga biktima nito na nahimok nito maglagak na malaking halaga ng pera sa isang non-existent business ventures. Sa naging testimonya ng mga naging biktima, nagpakilala si Bellasa sa kanila na manager at regional unit head ng Cordillera AXA Philippines na kalaunan ay itinanggi ng kumpanya na wala silang kinalaman sa kriminal na aktibidad ni Bellasa. Noong panahon ng COVID-19 pandemic, sinabi nila na pre-promote ni Bellasa ang isang profit-oriented generating projects na tulad ng construction venture o Krami projects at hiningan ang kanyang mga biktima na malaking halaga ng pera kapalit ang pangakong malaki ang kikitain. Subalit kalaunan ay hindi rin natupad. Sa unang kaso, hinatulan siya ng korte na makulong ng 8 taon at 1 araw hanggang 15 taon at tinatasa magbayad ng 19.2 million pesos, 10 hanggang 20 taong pagkakakulong at 41.7 milyong pisong damages naman sa pangalawang kaso. Sa pangatlong kaso, nahatulan siya ng 4 na taon hanggang 11 taon at bayad na 11.5 milyong piso. At sa pang-4 na kaso ay 4 na taon at 2 buwan hanggang 10 taong pagkakakulong at 10.5 milyong pisong restitution. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Lakay Romy. Samantala, Mariveles Municipal Police Station dinakip ang most wanted person sa kasong may kaugnayan sa pag-aabuso sa bata. RH37, Danny Kumilang. Danny. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Mariveles Municipal Police Station ang isang most wanted person nitong Enero 29, 2026 alas 9:24 ng umaga sa bayan ng Mariveles, Bataan. Isinuwa ang service of warrant sa pangunguna ng Mariveles Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Mar Joseph Rabilo, Chief of Police Katuwang, ang mga tauhan ng 2nd Provincial Mobile Force Company, PMFC at Bataan Police Provincial Office. Ang akusado ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lascivious usage in relation to Section 5B of RA 7610 at lascivious conduct under Section 5B of RA 7610 na inisyu ni Honorable Jenny B. Trinidad Laigo, Judge ng Family Court 3rd Judicial Region Branch 3, Mariveles, Bataan. May inirekomendang piyansa sa pansamantalang paglaya ng akusado na 200,000 bawat isang kaso. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Isa namang top priority drug suspect arestado sa buy-bust operation sa Mati City, Davao Oriental. Sa detalye ng balita, June Suter ng Aksyon Radyo Davao. June. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Himas riya sa kulungan ng isang itinuturing na top priority illegal drug personality matapos makumpiskahan ng hinihinang syabo sa ikinasang buy-bust operation sa Puro Q and Old LTO Barangay Central, Mati City, Davao Oriental. Bandang alas 10:32 ng umaga, kinilala ng kapulisan ng suspect na si Wences Pastor Lobete
alias Bulao, 31 anyos, residente ng Purok, Pampanga, Lanang, Davao City. Ayon sa report, nagsagawa ng joint operation ng intelligence operatives at City Drug Enforcement Unit ng Mati City Police Station. Nagresulta ang operasyon sa matagumpay na pagkakaresto sa suspek at pagkakumpiska ng humigit kumulang 50 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang street value na 340,000. Kabilang sa mga nakumpiskang ebidensya ang isang pakiti ng hinihinalang shabu na ginagamit bilang buy bust item, 2 pakiti ng hinihinalang shabu bilang position items. Sa ngayon nakakulong ng suspek at harap sa kaso paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, pinuri naman ni Police Colonel Richie Bukol, Provincial Director ng Davao Oriental Police Provincial Office, ang matagumpay na operasyon ng kapulisan upang mapigilan ang paglaganap ng iligal na droga sa probinsya. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat June Suter. Samantala, mahigit 1,300 mga negosyante sa Leyte nabigyan ng tig 10,000 pisong livelihood kit. RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Ipapatuloy ng Department of Trade and Industry Leyte ang pamamahagi ng livelihood kit na tig 10,000 pisong halaga ang ibibigay sa mga beneficiaryo. Ito ang sinabi ni DTI Leyte Provincial Director Dr. Faustino Gayas Jr. sa isang panayam. Kaya hinikayat niya ang mga negosyante na kumuha ng business permit para mabigyan ng tulong ng pamahalaan. Sa taong ito may 1,343 na mga beneficiaryo ang nakatanggap na ng ayuda. Ang pinakabago nakatanggap ng ayuda mga negosyante mula sa bayan ng Bato Leyte na may 17 bilang at 56 naman mula sa Matalom Leyte. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Jimmy Angay-Angay. Sa namang street level drug suspect arestado sa buy-bust operation sa Calasiao, Pangasinan. Higit 200,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska. RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Masantos siya kapusan Kuyang Angel. Timbog sa ikinasang anti-drug by bust operation ng Calasiao Police ang suspect na 35 anyos na lalaki. Street level individual, may asawa at residente ng San Carlos City, Pangasinan. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Quintin Casabar Jr., nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team alas 9:19 ng gabi. Matapos makipag-ugnayan sa PDEA Region 1, isang nagkunyaring buyer na binintahan ng suspect ng 3 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 35.03 grams na may street drug price na 238,204 pesos kapalit ng mark money at agad itong inaresto. Nasamsam sa suspek ang ginamit ng mark money sa operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspek na naghihimas ng rehas na bakal sa Calasiao Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH30 taguulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5 na ho ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Champion Detergent. Tapat po sa inyo. DZRH number 1 sa Mega Manila. Number 1 na naman sa latest survey ng Kantar Media, ang inyong DZRH. Kaya naman, taos-pusong pasasalamat ang aming alay sa inyong masugid na pakikinig at pagtutok sa kauna-unahang radyo, DZRH.
Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, number 1 sa Mega Manila. Oras natin, 5:02 ng umaga. Balikan natin ang ating headlines. Korte Suprema, pinagtibay ang naunang desisyon. Impeachment kay Vice President Sara Duterte unconstitutional. Makabayan Black muling magkakasa ng panibagong impeachment laban kay VP Sara. Senator Amy Marcos papalitan bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Affairs. Zaldico nasa Sweden batay sa kanyang petisyon sa Korte Suprema. Dating Pangulong Duterte walang balak palitan ng mga abogado sa ICC. At Philippine National Police may nakitang bakas ng mga dugo sa bahay ng isang car agent na huling nakasama ng babaeng pulis na natagpuang patay sa Bulacan. Yan po muli ang ating headlines ngayong araw ng Biyernes, huling Biyernes na para sa buwan ng Enero 2026, January 30. Isang araw na lang at January 31 na. May 31 ho tayo ha. Pero bukas po yan, Sabado. Live pa rin na napapanood at napapakinggan mula sa 666 kHz sa Metro at Mega Manila, gayon din po sa 18 relay stations. Mula DZRH Lawag 990 kHz hanggang DZRH Zamboanga. Live streaming sa DZRH News Facebook at DZRH News Television YouTube channel. Ngayon din, simulcast tayo sa daan-daang istasyon ng radyo natin FM station sa buong Pilipinas. Hindi lang AM, FM din. Live na live ho sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Maganda umaga, Pilipinas! Ang ating malakas promo kasama ang Pride Detergent ay nag-iikot sa barangay NBBS, Dagat-Dagatan, Navota City. Muli ho ang ating team ay nag-iikot sa barangay NBBS, Dagat-Dagatan, Navota City at ang ating word of the day ay... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay bombast. Tama no? Ang pronunciation, bombast. Sa Tagalog ay angas, sa Bisaya ay isog, at sa Chavacano ay argulyoso. Maganda umaga, Pilipinas! Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Miss Lian Loreto ng DOST Pag-asa. Ma'am Lian, magandang morning. Yes po, magandang umaga po Sir Yuel at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Sa ngayon nga po, maaari pong makaranas ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan dahil po sa shear line, yung mga lalawigan ng Caraga, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at sa may Davao Oriental. Kaya sana po yung makapaghanda po yung ating mga kababayan dyan at mag-ingat po. At aside po dyan, yung amihan po natin, umiihip pa rin at magdadala ng malamig at tuyong hangin dito sa may Luzon at Visayas. Posible nga po makaranas ng maulap na panahon at may mga pag-ambon dito sa may Cagayan Valley, ilang bahagi din po ng Cordilleras, maging dito sa may Aurora. But for the rest of Metro Manila and dito rin po sa may Luzon and Visayas, possible naman po makaranas tayo ng generally fair weather conditions. Meron naman po tayong mga isolated light rain. Sa ngayon, wala naman po tayong inaasahan na bagong sama ng panahon at wala din po nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa.
At yan naman pong latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Dian Loreto. Maraming salamat, Ms. Leanne Loreto ng DOST Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Flash Report! Flash Report! Nagmamadaling balita, isang aksidente ang nangyari sa Maynila. Isang motorsiklo at close van at isang babae ang nakahandusay. Alamin natin ang detalye mula kay RH29, Boy Gonzales. Kuyang Boy. Yuel, ilang minuto pa lamang yung nangyayaring aksidente dito sa panulukan ng Jose Abad Santos at sa labi nyo. Dito lamang yan sa area ng lungsod ng Manila sa may Rizal Avenue. Kung galing ka ng Caloocan, patungo ito sa area ng Blooming Street sa may malapit sa Abad Santos, sa LRT station, nakahandusay ngayon ang isang babae matapos masangkot sa isang aksidente. Isang close van na truck ang nakabanggaan nito sa naturang lugar. Inintay pang dumating ang ambulansya para agad na madala sa ospital itong naturang babae. Pero meron ng otoridad, meron ng police boy na nag-asikaso. Meron ng police na nag-responde dito sa naturang aksidente. At tabayan natin yung mga follow-up sa nangyaring aksidente dito sa area ng Jose Abad Santos at Rizal Avenue sa Tondo, Manila. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maganda umaga, Pilipinas! Nagbalita ho tayo, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya pa rin ang may buong kontrol sa pamahalaan sa gitna ng mga kumakalat na espekulasyon tungkol sa kanyang kalusugan. Ayon kay Marcos, tuloy-tuloy ang trabaho ng gobyerno at hindi ito titigil sa kabila ng kanyang karamdaman na diverticulitis. Ipinaliwanag ng Pangulo na pumayat siya dahil ilang araw na tubig at sabaw lamang ang kinain bilang pagsunod sa payo ng kanyang doktor. Aniya wala na siyang nararamdamang sakit ngunit pinayuhang maghinay-hinay muna sa trabaho. Kinumpirma naman ng Executive Secretary na inaasahang babalik sa normal na gawain ng Pangulo sa susunod na linggo. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Kaugnay niyan, magbabalik na sa public engagement si PBBM sa susunod na linggo. Kasunod ito ng pansamantalang pagpapahinga ng presidente matapos makaramdam ng discomfort. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, maayos na ang kondisyon ng kalusugan ni PBBM. Patunay niya sa bumubuting kalagayan ng presidente ang video na inilabas ni Palace Press Officer Claire Castro kung saan kinumpirma ng Pangulo na bumubuti na ang kanyang pakiramdam. Ayos naman ang presidente, palagay ko napanood naman ninyo yung video at maraming trabaho ngayon yun, especially sa paperwork. Maraming kailangan firmahan, marami rin kailangan basahin. Sabi ng kanyang mga doktor, magpahinga ng 1 linggo. Samantala, batid ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 2 impeachment complaints na inihain laban sa kanya sa Kamara kahit pansamantala itong nagpapahinga mula sa public appearance. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bagamat nagpapagaling pa sa sakit, ay updated pa rin si PBBM sa mga kaganapan sa bansa. Nananatili rin anya nakatutok ang presidente sa pagpapahusay sa serbisyo ng gobyerno at sa performance ng kanyang administrasyon. Matatandaang na-ospital si PBBM noong nakaraang linggo matapos makaramdam ng discomfort. Oh, definitely. Well aware about any issue. Anong reaksyon niya, sir, kung nagkausap kayo or would you know? Hindi namin ang pag-usapan yung impeachment, but we're all aware that there are impeachment proceedings in the House. So far, sir, ano yung mga concern niya ngayon? Ngayong nakapahinga siya, tapos naririnig niya pa rin naman, sir, para yung mga development. Ang concern lang namin siguraduhin to improve government services, improve the performance of government. Yan ang inaatupag ng ating Pangulo.
Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang pekeng medical report ni PBBM na nagkalat sa social media. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, nakikipag-ugnayan na sila sa St. Luke's Medical Center kung saan na ospital ang Pangulo. Kabilang anya sa sinisilip nila ay kung paano kumalat online ang umano'y medical test result na una ng tinawag na Malacanang na fake news. Giti Malyari, ipinag-utos na ni NBI Acting Director Lito Magno ang investigasyon bago pa man ang pahayag ng Malacanang. Well, I understand that there was a statement coming from Yusek Claire Castro that they will be referring the case to the NBI. Pero bago pa po magkaroon ng declaration si Yusek Castro, kaninang madaling araw na nagtawag na po ang ating director ng mga agents to step up on this investigation. In fact, we already dispatched agents in order to coordinate with the St. Luke's Hospital para makuha yung kanilang official na statement on the matter. And part of the investigation will also have to be done for the purpose of knowing kung paano nag-circulate at kung totoong ang circulation ng medical certificate na to was done also for the purposes of tampering it or whatsoever. Alas 5:13, nilinaw ng St. Luke's Medical Center o SLMC na peke at falsified ang kumakalat na dokumento na umano'y medical test result ni PBBM. Sa inilabas na pahayag ng pamunuan ng St. Luke's, binigyan din ito ang mahigpit na pagpapatupad sa kanilang institusyon ng patient confidentiality at data privacy at inilalabas lang ang medical results ng mismong pasyente sa pamamagitan ng authorized at hospital o official hospital channels. Babala ng St. Luke's, may tuturing na peke ang anumang dokumento na nakuha sa labas ng authorized channels. Hinihikayat naman ang publiko na maging maingat at maging responsable sa pagbabahagi ng unverified at unofficial information. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Yung binabanggit natin kanina, nasa linya na ho natin ang presidente ng Dupax del Norte Environment Defenders. Kaugnay po yan ng pagbabarikada ng mga residente ho sa Dupax del Norte sa Nueva Vizcaya bilang pagtutol sa isasagawang mining exploration. Kasama na natin si Ka Florentino Dinos II, ang presidente ng Dupax del Norte Environment Defenders. Sir Florentino, magandang umaga po. Si Joel Reyes po ito. Live po tayo sa DZRH. Magandang umaga po, Sir Joel. Opo, Joel, sir. Ako ng mga tagapatirig po natin. Opo. Kamusta, sir? Siguro unahin ko po dito, kamusta ho itong naarestong 6 na indigenous women at kasama ho ba kayo dito sa napalaya ho nitong na naaresto nito pong January 23? Tama po, amin po yung mga babae and then pampito po ako sa mga inaresto noong January 23. Yun po yung pagpapatupad nila ng injunction at nagpunta nga po yung sheriffs. Kasama po yung mga kapulisan, yung mga DFP at mga tauhan po ng Google Corporation. Siya po yung nag-explore dito po sa Dupax del Norte, yung 3,101.11 hectares. Na kinakakupan po ng 5 barangays dito sa Dupax del Norte. Ito po yung mga barangays po ng Barangay Inaban, Barangay Parai, Barangay Mungya, Barangay Bitlong at Barangay Oyaw. At nung nagpunta na po sila, yun nga po, habang kasalukuyan po yung religious worship kasi may misa and then mayroon pong prayer services dahil dinaluhan po yan ng mga different pastors, bishops and priests from different first denominations. While ongoing po yung service, pumasok po yung kapulisan at yun nga po, pinagpisang pinagtulakan ng mga naandoon na yung first group po kasi sa unahan ay mga babae po yung mga nakaupo doon na nakikita naman po natin sa mga videos at yun nga po nagka-stampede, may mga naapakan, may mga nagimatay. Yung dalawa po doon talagang dinala sa hospital for treatment pero eventually ay ikinulong na rin. Yung isa naman po doon nung nakita na binitbit yung kanyang nanay, tagagaling sa Korea yung kanyang nanay at
nagpunta rin siya doon dahil nalaman nga po niya na meron po siya nagawa na naman na implementation ng injunction. Nadamay yung kanyang nanay at nung nakita niya, sinamahan niya doon sa presinto at isinama na rin itong anak na ikinulong. Yun po yung nangyari doon at ako naman po ay doon sa last part na po ng pag-i-implement dahil noong nabuwag na po nila yung mga barikada, natanggal na po yung mga barikada at pati rin po yung mga nagbabarikada doon ay na-disperse na rin nila. Nandun na kami doon sa outside ng Kion Road na kung saan ito ay outside na po sa order ng korte dahil ang binabawalan lamang po ay yung Kion Road. Noong nandun na po kami doon sa papunta sa drilling site at tama nga yung ginala namin na ipapasok sa isasamantalahin ng kumpanya, yung Google Corporation, na ipasok yung kanilang mga tubo at mga krudo na kakailanganin nila para sa kanilang drilling dahil hindi na po sila nakakapag-drilling mula noong nabarikadaan po sila at hindi na nila maipasok yung additional na mga tubo nila dahil from 300 meters gusto pa nila pailalimin ng 600 meters or more yung kanilang exploration. Kaya, exploration po. Yeah, part of yun po kasi yung nila yung exploration nila is via drilling. Kaya nga po noong nagpunta ako doon at sabi ko, Sir, PNP at Sheriff, tapos na po yung implementation ninyo. Hindi na po sakop sa order ng korte ito. Natapos na. Opo. Kasi hindi naman kasali doon sa order. Ang order po ng PNP to assist the sheriff in the implementation of the injunction. Hindi po kasali doon yung escortan yung mga tauhan, mga vehicles, equipments ni Google na papasok sa drilling area. Hindi po kasali doon. Baga meron ho palang Florante, Florentino, meron hong nasimulan na at ang gusto, sabi niyo po, magpatuloy pa, laliman pa yung kanilang hukay. Nasa permit ho ba nila yon? I'm not sure kung nasa permit po nila para yung ang alam ko po doon ay mayroon po silang 7 lang na butas. 7 lang po yung hole na nakalagay doon sa terms and conditions. Kaya nga lang po ang ginagawa po kasi nila, gusto nilang palalimin yung kanilang butas. Halimbawa yung, I'm not sure kung ito po yung panglima na butas nila na gustong palalimin pa ng mas malalim doon sa 300 meters. Yun nga po, noong hinarangan po namin at pilit akong pinapaalis ng COP, yung ground commander dito sa Dupax del Norte na si Police Major Rodil Basit. At sabi ko, outside na po ito sa order ng korte. Bakit po kasi nandito pa kayo, mag-aalas 6 na po iyan. At dapat umuwi na sila, umalis na sila. So outside na po yun sa order. Hindi pa rin. So sabi niya, arrestuin kita, puhuliin kita. So, sabi ko, sige, arrestuin mo ako. At totoo nga naman po na doon sa video, yung mga ikinasok po sa amin na 7 ay pare-parehat. Yung resistance and disobedience, yung obstruction of justice, at saka yung direct assault. Na lahat naman po ay wala naman po doon. Yung mga elements ng mga ikinaso sa amin ay wala po doon sa actual na nangyari. Kaya laking pasalamat po namin na noong Lunes, after 3 nights din namin sa kulungan, ay na-dismiss po yung mga kaso namin dahil nga po sa insufficient evidences po. Katulong nyo na rin ho pala dito, Sir Florentino, yung Catholic Bishops Conference of the Philippines at yung Catholic Educational Association of the Philippines na nananawagan na ho sa gobyerno na makialam na ika nga dito ho sa nangyayari sa inyo pong area. Nasa inyo ho pagkakataon ngayon, sir, sa mga nakikinig ko sa atin sa gobyerno na manawagan na kagaya ho ng panawagan din ng CBCP at ng ilang pang grupo na kumbaga tumulong, makialam na sa issue ho na ito. Opo, maraming salamat po. At sa totoo lang po, nakikialam na po ang namin, different sectors po of the government. At nagpapasalamat din po ako dahil nandiyan na po yung mga different churches. CBCP, ang aming obispo na si Bishop Jose Elmer Mangalinaw, ang aming mga kaparian, mga pastors and bishops from different churches. Sa katunayan po ay kararating din po the other day ang CHR, Commission on Human Rights. Nagpunta na rin po yung mga different media at ganoon na rin po ay kahapon, nagpunta po yung Makabayan Black.
Nandito po kahapon si Congressman Antonio Quino, ganun din po ang Gabriela Party List Congresswoman Sara Elago, Kabataan Party List Congresswoman Rene Co, at former Congressman Lisa Masa, yung mga grupo po ng Magsataka, Future Fox, from different places and organizations. Ang bago na po yung even yung international yung CHR. Maraming salamat po at panawagan ko po sa gobyerno. Unfortunately, hindi po kumikilos ang aming congressman dito sa Nueva Vizcaya, si Congressman Tim Cayton, na siya naman po ang totoong nagpatuloy dito, nagpapasok, nag-approve dito po sa Google Corporations dito sa amin. Hindi po totoo yung kanyang sinasabi na siya ay anti-mining. Never po siyang nakita namin doon sa site. At never po siyang gumawa ng batas or anything legal na action against Google Corporation. Hindi nga niya mahawakan yung Google layas na placard lang. Tapos yung po yung nakakasama ng loob sa amin na obvious naman na ang congressman, governor, vice governor at ang mismong mayor din namin dito, nakapatid din ng aming congressman, ay talagang ayaw nilang mag-issue ng cease and desist order. May resolution na nga ang SB namin sa Gunyang Bayan namin dito para mag-issue lang ang aming mayor dito sa Dupax del Norte, kasi Mayor Paulo Cayton. Pero ayaw po niya talaga. Ganon din naman ang governor namin. Ayaw nila mag-issue. Sumulat na rin po ang aming obispo. Nakikiusap kami na mag-issue na sila ng cease and desist order. Ayaw din po talaga nila. Ganon din po, it's bias din sa amin grupo sa aming grupo ng DDM Defenders or Anti-Mining Group, dahil pakiramdam po namin ay bias talaga at unfair ang trial na ginagawa ng judge sa branch 30 dito sa Nueva Vizcaya, RTC, at si Judge Paul Atolba Jr. Dahil lahat po ng mga kaso, yung mga petitions, motions po namin, dinismiss niya, including po yung motion for inhibition dahil wala na kaming tiwala sa kanya. Dinismiss din niya, dininay din niya. Ayaw nang tanggapin ng inhibition. Paano? Paano po? Meron din po. Go ahead po. Sige po. Meron din po kasi kaming motion for joint relocation survey dahil na po yung pinaglagyan namin ng mga barikada, private properties po yun. May mga tutuloy po yun. Ayaw na naman, dinismiss na naman ng ni Judge Paul Atolba Jr. Hindi nga po namin maintindihan anong mawawala sa kanya kung hayaan niya na magpa-survey or magpa-relocation para once and for all, it will be determined whether it's public or private. Ayaw po niya. So talaga namang ang nakakasama ng loob pati kapulisan. Instead na to defend and protect us, yung lalo na yung mga naandito, yung mga leaders po namin na naluklok, instead na yung mga Filipinos o yung mga naandito po na naninirahan na matagal ng tahimik at payapang naninirahan, this time because of this exploration permit, anomalously or deceitfully or fraudulently obtained permit. Ngayon yan na po yung panlaban ni Google at sinasabi inuutusan na ngayon ang kapulisan para kami ay arestuhin, huliin at ikulong na wala ng karapatan yung mga nagmamay-ari ng lupa doon na sila ngayon ay manindigan at magmalasakit sa kanilang mga anak at ang kanilang lupain, yung kanilang tinitirhan. Paano ho ngayon, Cap Florentino, di magtutuloy-tuloy ho yung pagbabarikada ninyo ho at ng grupo po ninyo at ng mga residente dyan sa Dupax? Tama po. Kasi noong nakalabas na po kami noong Monday, Tuesday din po, early morning, talagang ibinalik din po kaagad yung mga barikada. At ganoon na rin po sa galit po ng mga lot owners, yung mga surface owners, yung mga nagmamay-ari po ng lupa. Sa galit po nila, ang ginawa na ngayon, hinukay na yung kalsada dahil yun po ay private property. Since ayaw tayong pakinggan ng korte, sabi nila, hinukay na po yun, binakho na nila yun, pinabunan na yung kalahati, motor na lang ang pwedeng pumasok. Kasi ayaw po nilang pakinggan na ito po ay private properties at titulado, ayaw nilang i-recognize po yun. Kaya tuloy po at hindi po makapasok yung mga equipments ng Google Corporation. Opo. Sige Sir Florentino, makikibalita po muli kami sa magiging development po nito, no? At bukas din ang ating himpilan naman sa mga nabanggit po ninyo, no, na
kung gusto magbigay ng pahayag kung bakit niya sa kabila ng mga petisyon po na inyong inihain ay ulit-ulit na nadidismiss kahit yan naman sama-samang panawagan ng mga residente na tumututol sa mining exploration dyan sa Dupax del Norte. Maraming salamat Sir Florentino, lalo ho ngayong umaga sa pagsama ho sa amin. Opo, maraming salamat po sa ating lahat. Maraming salamat po. Si Ka Florentino Dainos, ang presidente ng Dupax del Norte Environment Defenders. Magandang umaga, Pilipinas! Atin hong pagbabalik, may nahuli na si Sherwin Alfaro sa dagat-dagatan na Navotas City. Oras natin alas 5:27. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang atin, kaya dapat nating ipagmalaki at tangkilikin. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy. Para di May mga importanteng lakad, huwag din kalimutan magpaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay, meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ay nanalo na dyan ho sa Barangay NBBS Dagat-Dagatan Navotas City RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin, good morning! Yes, magandang umaga, Yuel. At ito na nga, nahuli natin na nakatutok sa kanyang radyo. Ayun, tingnan mo yung kanyang radyo. Yung medyo luma-luma na, pero mamaya mapapalitan nyo ng medium component kapag nakuha niya yung ating word of the day. Ang ating winner ngayong umaga. Tatay, pangalan niyo po? Hindi pa, Jimmy Albes. Albes, saan po? Mga taga-saan po mga Albes? Batangas. At punta kayo sa Navotas. Bakery. Magkatulog naman kasi Batangas tapos Navotas. So, diba? Yan ang kanyang special. Gaano katagal na kanilang bakery, Sherwin? Ano ba? Pero matagal na po. Matagal na po ito. Hindi ko mahal. Walang puntahan siguro. 20 years. Ba? Matagal na rin kayo nakatune sa DZRH. Matagal na. More than 20 years, so diba? Kasabay lumago ng panaderya. Yan? Hindi, hindi makalma. Ganun, ang Moles. Yung mga paborito yung announcer sa DZRH. Dahil yan, meron kayong 1,000 pesos. Thank you. Hindi lang yan kapag nakuha nyo pa yung ating word of the day. Ating word of the day. Bombas. Sa Tagalog, angas. Bombas. Angas. Ayan, talaga maangas. Dapat maangas kapag lagi nakikinig ng radyo. Dahil dyan meron kang medium component hatid sa atin ng Astron Appliances. Alagang Astron, alagang maaasahan. Available sa inyong mga cooking appliance store,
nationwide. Pinakabago, pinakamaganda, pinakamaangas. Yan ang medium component hatid ng Astron Appliances. At hindi lang yan, meron ka pang medyo noche package yan dahil malapit na ang Chinese New Year. Ito, meron kayong ihahanda sa Chinese New Year, meron kayong medyo noche basket. At hindi lang yan, meron pa kayong pinakamalaki, pinakamabango, pinakamapula ang Pride. Ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Soap Removing Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo, napakaraming labahan. Ubus yan! Oh, yan. Thank you po. Makikinig ka lang ng radyo. Oo, dali. Nanalo nyo naman. Hindi pwedeng ilipat, Sherwin, yung medium component sa ibang dahil masisira. Ready na yan, DCRH. Oo, yan. At pagre-retirohin nyo na yung inyong lumang... Luma, oo. Isa nawawalan bigla eh. Ito na ito hindi mawawala dahil bago yan ng Astron. Matibay ang Astron. Thank you. Maraming salamat po. At syempre, thank you for always making us number 1. Yan dahil sa inyong patuloy na pagtutok at pagsubaybay sa DZRH. Number 1 na naman ang DZRH. Kaya naman maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa mga programa ng DZRH at sa bigay sa amin ng karangalan bilang number 1 na istasyon sa Kantar Media Survey. Yan. At syempre sa mga nais mo, ano po? Thank you. Pati mo na tayo sa Batangas. Mga Batangas dyan. Hey, video ko rin. Camera. Kuweng ka. Oo. Kaya kami Barrio Emmanuel. Ano Barrio? Emmanuel. Ayan o. Matagal na yun dyan. Nakakinig sa rate. Dito na ako. Kaya naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos agad ang butong sa DZRH, baka na susunod nating winner sa DZRH Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. At kay Tatay dyan sa Barangay NBBS, Dagat-Dagatan, Navotas City. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Balita, bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:39. Ang oras na yan ay hatid sa... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito, pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system. Itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang Ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-agam. Magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan. Ang Ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Esco Drug at Curamed. Ayan At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka nga ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOA's FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala ang Ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. RH! Si Mami at si Washing Machine.
epekto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng high-end, mataas na uri po ng cacao beans pinoprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ang tangerine chocolate. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate ay 100% gawang atin, kaya dapat nating ipagmalaki at tangkilikin. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:49 ng umaga, dito pa rin ho tayo sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Balik-balita muna tayo. Aabot sa 43.4 milyong pisong halaga ng cocaine ang nasabat ng Bureau of Customs sa NAIA mula sa isang pasahero sa Terminal 3. Sa ulat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, natuklasan ng mahigit 8 kilo ng hinihinalang cocaine matapos umalang sa X-ray screening at 100% physical examination ang bagahe ng nasabing pasahero. Sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency, nagpositibo sa pagsusuri ang nakumpiskang illegal na droga na agad naman itinurn over sa kustodiya ng PIDEA para sa confirmatory laboratory examination at karagdagang investigasyon. Maharap ang nasabing pasahero sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at sa Customs Modernization and Tariff Act. Samantala, Zaldico, wala pa ring red notice. NBI makikipag-ugnayan naman daw sa Sweden. RH15, Giselle Ricafort sa detalye. Giselle, good morning. Good morning, Yuel. Makikipag-ugnayan na rin ang National Bureau of Investigation sa mga otoridad sa Sweden para beripikahin ang impormasyon na doon nagtatago si resigned Congressman Zaldico. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, tinatrabaho na nila ang ipadadalang liham sa kanilang counterpart doon. Sa ngayon, patuloy niya yung kanilang koordinasyon sa mga otoridad naman sa Cambodia at Portugal kung saan unang naiulat na nagtatago raw siko. Pero dahil limitado yung mga ahente at pondo ng Bureau, sinabi ni Malyari na hindi pa sila makapagpapadala ng mga tauhan sa mga nabanggit na bansa sa ngayon. Pakinggan natin. Yung Sweden and Portugal, tsaka itong Cambodia, puro muna kami letters, law enforcement to law enforcement. We all know that the NBI has limited resources, konti ang NBI agents, so konti rin ang pondo. So kung halimbawa magpapadala kami ng agents doon, gagastos kami, that would actually be very costly on the part of the NBI. Lalo pat may mga trabahong hinahawakan din ng ibang mga agents. So we want to manage our resources effectively. Kaya naman po, puro letters muna tayo lahat. Sinabi ni Malyari na wala pa rin inilalabas na red notice ang Interpol laban sa nagbitiw na mambabatas. Karaniwan, sabi ng NBI head agent, na 3 hanggang 4 na linggo ang proseso sa pag-i-issue ng red notice, kaya hindi niya masabi kung bakit natatagal ang tugunan ang hiling nila noon pang November 23 ng nakalipas na taon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos iniutos naman ang mahigpit na pagbabantay sa Nipah virus. RH15, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health at Bureau of Quarantine na higpitan ang pagbabantay kontra sa kumakalat na Nipah virus sa India. Kaugnay nito'y sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na pinalakas ng DOH at Bureau of Quarantine ang surveillance sa Nipah virus at iba pang nakahawang sakit para mapanatiling ligtas ang publiko. Iniaayon na rin anya ng DOH ang health protocols sa pinakahuling updates mula sa World Health Organization. Ayon kay Castro, nagsasagawa na ang ahensya ng proactive screening procedures sa mga border ng bansa sa pamamagitan ng on-arrival thermal scanning,
trained observations at mahigpit na pagbusisi ng online health declarations. Pinalalakas din anya ng DOH ang information campaign hinggil sa Nipah virus para bigyang kaalaman ang publiko sa mga sintomas ng sakit tulad ng lagnat, sakit ng ulo at hirap sa paghinga. Pinapayuhan naman ng palasyo ang publiko na palagi ang i-monitor ang health updates ng DOH para matiyak ang kanilang kaligtasan. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let. PNP-IAS sinimulan na ang pre-charge investigation sa 6 na pulis Maynila na sangkot sa hulidap sa Makati. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Yuel, formal lang sinimula ng Internal Affairs Service ng Philippine National Police ang pre-charge investigation laban sa 6 na miyembro ng Drug Enforcement Unit ng Malate Police Station kaugnay nga ng kasong robbery extortion sa naganap sa lungsod ng Makati. Ayon kay IAS Inspector General Attorney Dodo Dulay, saklaw ng investigasyon ang usapin ng command responsibility, lalo na kung mapatutunayang may pagkukulang sa pangasiwa o pananagutan ng mga opisyal ng mga sangkop. Naaresto ang 6 na polis matapos magreklamong isa sa mga biktima na umunang insidente ng hulidap. Dito, lumantad pa ang isang complainant at positibong itinurong parehong mga polis bilang sangkop din sa iba pa palang insidente ng kaparehong modus na naganap dito nga 24 ng Enero. Nirelieve sa pwesto ang lahat ng miyembro ng Drug Enforcement Unit ng Malate Station habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon. Inihahamdan ang pagsampa ng formal na kasong administratibo laban sa lahat ng patutunayang sangkot alinsunod sa umiiral ng mga batas, patakaran at regulasyon. At batay sa initial natin na informasyon ay mukhang ngayong araw formal ding haharap ang mga complainant para magbigay ng dagdag pagsalaysay hinggil dito sa nabanggit na kaso. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Number 1. Baka kayo po may mga importanteng lakad, huwag din kalimutan magpaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay, meron po yung moisturizer. Yan namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayon po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kapadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. RH Champion presents Nakit na ba ang inyong mga kasukasuan, nagkaka-wrinkles, humihina ang kalamnan? Aba, epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay meron pong HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, yung HMB, pampalakas po ng muscles, yung glucosa green, para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available po ang Ultaplex in coffee with stevia o dili kaya powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigli at ganda with proper diet and exercise. Hanapin po ito sa Shopee, Lazada at ultabayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Ating pong oras, alas 6 na ng umaga, susunod na ang 2x2 at ang ACS Balita. Maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama sa ating balitaan sa Magandang Umaga Pilipinas. Mamaya po muli, alas 12 ng tanghali para sa MBC TV Network News, sa DZRH TV at tuwing Sabado naman po, alas 12 ng tanghali para sa RH Balita at alas 5 ng hapon para sa DZRH Boom Balita. Muli po sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Oras natin, alas 6:01 ng umaga. This time check is brought to you by
tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang shield sa pagpatay ng bakterya at virus.